LNPOV. Natulala talaga ako ng matagal. Titig na titig ako sa taong nasa harap ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Kung hindi lang ito lalaki at maikli ang buhok, ay iisipin ko na sarili ko ang nakikita ko. Well given na, matangkad siya at maliit ako. Paanong nangyari na kamukha kita? Tanong ko nang mahimasmasan ako. Ganyan din ang reaksyon ko nung una kitang makita. Kamukhang kamukha mo kasi ang anak ko, at si Eleanor. Si Eleanor ay ang nanay ni Daniel, sabi ni Mr. Gomez. Anak po siya ni Tita Eleanor. Pero bakit po magkamukha kami? Ampun lang daw po ako, sabi nila Papa. Paano pong nangyari yun, Mr. Gomez? Tanong ko. Enrico na lang. Masyadong formal ang Mr. Gomez. Kaya nga ako nandito, bukod sa pakikiramay, ay gusto kong malaman ang katotohanan. Gusto ko sanang hingi ng pahintulot mo na magpa-DNA tayo, sabi ni Tito Enrico. Pwede ko bang malaman kung ilang taon ka na? Tanong sakin ni Daniel. 26 na ako. Magbi-birthday ako sa March 15, sabi ko. 26 na din ako at March 15 din ang birthday ko, naluha ako sa sinabi ni Daniel. Tama ba ang nasa isip ko? Kambal ba kami? Mukhang pareho tayo ng nasa isip. Kakambal ata kita. Sana pumayag ka na magpa-DNA, sabi niya. Walang problema sakin, sagot ko. Tatawag po ako sa ospital namin, para matest kayo. Papupuntahin ko na lang ang tauhan ko dito. Hindi pa kasi pwedeng bumiyahe si Ellen, sabi ni Dexter. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naka-dextrose? Dahil ba sa pagkamatay nila lolo at lola? Tanong ni Daniel. Oo nga pala, siya pala ang tunay na apo. Nagkasagutan kami nila papa at mama. Nalaman ko na ampun ako. Ang bilis nga ng nangyayari sa buhay ko. Ampun ako tapos ngayon baka kakambal pa kita, sabi ko. Totoo naman mula sa pagbubuntis ko, pagpapakasal, tapos malalaman ko ampun ako, at ngayon baka kakambal ko si Daniel. Ang bilis ng mga pangyayari, at parang hindi ka panipaniwala. Ang pinagtataka ko lang po, bakit nasabi ni Papa ba ang grandparents namin ang may kasalanan? At pwede niyo po ba akong kwentuhan tungkol kay Tita Eleanor, sabi ko kay Tito Enrico. Sa tingin ko mas maigi na makapag-usap kayong tatlo. Bababa muna kami ni Faith, sabi ni Dexter. Hinalikan niya ako sa noo, at saka sila umalis ni Faith. Lumapit sa akin si Daniel at naupo sa gilid ng kama ko, samantalang si Tito Enrico, ay naupo sa couch malapit din sa kama ko. Kasintahan ko si Eleanor kaso ayaw ng pamilya niya sa akin. Kasi daw mahirap lang ako, pero alam kong hindi yun dahilan. Alam kong may iba pa. Nagkikita kami ng patago. Laging naiyak sa akin si Eleanor, at ang dahilan ay ang kuya niya. Nang ipakasal ang kuya niya ay lalo daw itong sumama ang ugali. Hindi ko na nakayanan pa ang mga nakikita ko kay Eleanor. Itinanan ko siya at nagsumikap ako, hanggang sa sinuwerte ang negosyo ko. Itinakwil ng pamilya niya si Eleanor. Hanggang sa nabuntis siya at namuhay kami ng masaya. Nakita ko ang mga totoong ngiti sa labi niya. Napakaganda ni Eleanor, bukod pa dun ay sobra siyang mabait at maasikaso, kaya sobrang nahulog ang loob ko sa kanya, kwento ni Tito Enrico. Ganun po ba? Bakit po siya itinakwil? At hindi ko po maisip na magagawa ito ng grandparents ko. Naguguluhan po ako, sabi ko. Kahit ako man ay naguguluhan. Sabi ni Eleanor ay close sila ng mga magulang niya. Hindi ko alam ang nangyari sa kanila, bakit nagkaganon. Na-depressed si Eleanor simula nang mag-away sila ng mga magulang niya, at ng kuya niya. Hindi niya sinabi sa akin ang mga nangyari. Hindi ko siya pinilit sa pag-akala ko na yun ang mas makakabuti. Palagi siyang naiyak kapag nagkikita kami. Naaawa na ako sa kanya kaya itinanan ko na, sabi pa ni Tito Enrico. Makikita mo na medyo nagiging emosyonal na siya, at may natulong luha na. Pinunasan niya ang luha niya, at nagpatuloy sa pagsasalita. Nakita ko muli ang mga ngiti sa kanyang mga labi nang magsama kami. Sobrang maasikaso niya at sobrang bait. Hindi siya nagrereklamo kapag pagod ako, at medyo umiinit ang ulo ko dahil sa negosyo ko. Mas tumibay ang aming pagsasama nang mabuntis siya. Gusto ko siyang pakasalan agad, kaya lang sabi niya gusto niya ng basbas ng magulang niya. Hindi pa din siya tumitigil na umasa na magkakaayos sila ng mga magulang niya. Alam nyo ba kapag nagpapa-check up kami,
ay tuwang-tuwa siya lalo na kapag naririnig namin ang tibok ng puso ng mga baby namin, kwento pa niya. Tanong ko. Hinawakan niya ako sa kamay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Eto ba ang sinasabing lukso ng dugo? Kanina ko pa naramdaman ito nung magkaharap kami, pero iba pala pag nahawakan mo siya. Yung koneksyon nyo na pakiramdam mo kilalang kilala mo siya, kahit ngayon lang kayo nagkita. Oo mga baby kasi kambal. Kaya nga sigurado ako nakakambal kita. At sa kapatid ka pa ni mom napunta. Ang nakakapagtaka lang, ay kung bakit ka napunta sa kanila. Sabi naman ni Daniel, tama siya, paano ako napunta kina papa? Pero po kung alam nyo na may kakambal si Daniel, bakit hindi nyo po hinanap kung nahiwalay po siya? Nagtatakang tanong ko. Kasi sabi sa amin ng doktor na nagpaanak kay Eleanor, ay namatay ang isang bata. Hindi na kami nagtaka kasi may sanggol na patay sa tabi ni Daniel, kaya akala talaga namin yun ang kakambal niya. Gumuho ang mundo ni Eleanor ng mga panahon na iyon, at lalong na-depressed siya. Hindi na siya nakakakain at sobrang nanghihina na siya. Sinabihan ko ang pamilya niya sa nangyayari kay Eleanor, pero wala man lang dumating. Hanggang sa mamatay siya ay wala pa ding nagpunta. Masakit na nawala siya sakin, pero inisip ko ang anak ko, malungkot na kwento ni Tito Enrico. Kinuha niya sa bulsa ang panyo, at pinunasan ang mga luha niya. Noong nakita kita sobra kong naaalala si Eleanor. Kaya sigurado akong anak kita kahit walang DNA test, ay sigurado pa din akong anak kita. Dahil nakikita ko sa iyo si Eleanor, sabi ni Tito Enrico. Ako din naman, magaan ang loob ko sa kanya. Ang drama mo dad, kambal kami o magkamukha, sa kanya mo lang nakita si mom. Carbon copy kaming tatlo, napangiti ako sa sinabi ni Daniel. Basta lalaki ka kasi, nakangiting sabi ni Tito Enrico. Matanong ko lang po. Anak din po ba ni Tita Eleanor si Stacy? Tanong ko. Hindi, anak siya ng pinsan ni Dad. Inampun lang siya. Naawa lang si Dad, kasi maagang naulila si Ate Stacy. Kaso medyo na-spoiled ni Dad. Nasabi nga ni Dad sa akin nung pinuntahan niya ako sa Italy. Ilang taon na kasi akong nakabase doon, at nagmamanage ng restaurant ni Dad. Kakauwi lang namin nung isang araw, paliwanag ni Daniel. Masaya ako na nakilala ko po kayo. Sana nga po ako talaga ang anak nyo. Hindi ko din po nakita ang itsura ni Tita Eleanor, kasi itinago lahat ng pictures niya. Nakakandado po ang bodega sa baba. Isang beses po na tinangka kong buksan yun nabugbog ako ng papa ko, kaya hindi na po ako umulit, sabi ko. Palagi ka bang nakakaranas ng pagmamalupit ng pamilya mo? Tanong ni Daniel. Buong buhay ko Daniel hindi ko naranasan na mahalin ako ng magulang ko, at ng mga ate ko. Tanging ang grandparents ko lang, at si Kuya Oliver ang nagmamahal sakin. Nako hindi ko dapat sinasabi sa inyo ang mga yan, malungkot na sabi ko. Bakit hindi? Nararamdaman ko naman na talagang kakambal kita. Isa pa gusto ko itawag sakin Kuya Daniel, sabi niya. Paano kung mas matanda ako sayo? Tanong ko. Basta, gusto kong may tatawag sakin ng kuya. Pero Ellen, gusto kong magkaroon tayo ng bonding para mapalagay ang loob mo sakin. May DNA test o wala. Positive o negative, basta ituturing kitang kakambal ko. Magkakamukha tayo nila mom sabi pa niya. Hala sure na talaga siya. Alam kong magkamukha kami, pero si Tita Eleanor never ko pang nakita ang mukha niya. Bababa muna ako. Magpagaling ka anak. Ellen? Ano kasi? Mukhang nag-aalangan si Tito Enrico sa sasabihin niya. Ang arte mo dad. Bilis na, sabihin mo na. Mag-uusap pa kami ng kambal ko, napahadjijek ako sa sinabi ni Kuya Daniel. Ano po yun Tito Enrico? Tanong ko. Pwede ba dad na din ang itawag mo sakin? Isa pa pwede ba kitang may akap? Tanong niya. Hindi kasi dapat ako muna, sabi ni Kuya Daniel, tapos niyakap niya ako ng mahigpit. Ako naman, sabi ni Tito Enrico malidad pala. Umalis naman sa pagkakayakap sakin si Kuya Daniel, at saka ako niyakap ni Dad. Lumabas ng kwarto si Tito Enrico, ay malidad pala. Hindi pa kasi ako sanay. Natira kami ni Kuya Daniel sa kwarto, at masayang nag-usap. Napapangiti ako kahit hindi nakakatawa ang sinasabi niya. Hoy! Anong iningiti mo dyan? Nagdadrama ako no tapos ngumingiti ka, sabi niya. Wala lang.
Nakakatawa lang kasi, para akong nagsasalamin ngayon, sabi ko kay Kuya Daniel. Inihiga niya ako kasi nakaupo ako kanina, at nakasandal sa headboard ng kama. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Tulog ka na. Nandito lang ako at babantayan kita, sabi ni Kuya Daniel. Unti-unti naman nabamigat ang mga mata ko, at maya-maya ay nakatulog na ako. Lumipas ang 1 linggo simula nang mamatay ang grandparents ko, ay nailibing na sila kahapon. Nagpapasalamat nga ako sa buong pamilya ni Dexter, lalo na kay Mama Letty. Biruin mo wala kaming naging problema ni Kuya Oliver sa mga inihain sa mga bisita sa burol, hanggang sa libing nila grandma. Masakit at hanggang ngayon, ay hindi ko tanggap na wala na sila. Pero ang mas iniintindi ko na lang ay ang baby ko. Ayoko na kasing makitang pang umiiyak si Dexter. Nandito pa din kami ni Dexter sa baler. Nagsiuwian na ang pamilya niya maliban kay Faith. Nakiusap kasi ako kay Dexter na samahan muna namin si Kuya Oliver pansamantala. Nakuhanan na din kami nila Kuya Daniel at Dad ng DNA samples. Trip lang nila na pareho silang magpa-DNA. Umuwi muna si Dad at natira si Kuya Daniel. Maayos naman ang relasyon nila Kuya Daniel at Kuya Oliver. Kuya Daniel, may love life ka na? Tanong ko, habang nanonood kami, at kumakain ng French fries na luto niya sa sala. Si Dexter naman ay tulog pa. Bakit mo na itanong? Tanong din niya. Ano ba yan? Nagtanong ako tapos magtatanong ka din. Sige na nga, naitanong ko lang kasi ayun si Kuya Oliver luma love life na. Sabi ko na nga bagay sila ni Faith. Ikaw ba may girlfriend ka na ba? Tanong ko ulit sa kanya. Well tama ka bagay sina Kuya Oliver at Faith. Kung tungkol sa akin naman, ay wala akong girlfriend. Nagkaroon ako dati, pero niloko niya lang ako, kaya naman nag-focus na lang ako sa trabaho, sagot niya. Pareho pala tayo. Niloko din ako ng boyfriend ko, at pinagpalit niya ako sa ate ko. Pero pasalamat ako at nangyari yun, kasi hindi ko makikilala si Dexter. Wala na akong mahihiling pa. Kaya ikaw kuya, okay lang yan. Malay mo dumating na ang tamang babae para sa'yo, sabi ko. Ngumiti lang siya sakin. Alam ko ang ganyang ngiti. Pilit na ngiti at nagpapanggap na okay ka. Habang titig na titig ako sa kanya, ay nagulat ako nang may biglang humalik sakin. Pagkatapos ay tumabi siya sakin, at humilig sa balikat ko. Inaantok ka pa, bakit ka bumangon? Tanong ko kay Dexter. Wala ka kasi sa tabi ko. Simpleng sagot niya. Pwede ba huwag kayo dito? Maawa kayo sa single. Nilalanggam na tayo dito sabi ni Kuya Daniel. Ang arte mo no. Mag-asawa ka na rin kasi, natatawang sabi ko. Naku hindi makakailang kambal nga kayo. Pareho kayo ng ugali Kaya nga di na kayo maghiwalay. Nagseselos na ako, kasi lagi na kayong magkasama, paawa effect naman tong si Dexter. Pwede ba kambal, pakibatukan ang asawa mo para sakin, sabi ni Kuya. Habang nagbibiruan kami ay nakarinig kami ng sigawan sa labas. Tumayo kaming lahat pero nagpaalam muna si Kuya Daniel na may kukunin sa kwarto niya, at pagkatapos ay umakyat. Sinilip namin kung ano meron sa labas. Pagbukas ni Dexter ng pinto, nakita namin na inaawat nila Kuya Kit at Kuya Ray ang pamilya ko na makapasok. Nagsisigaw si Mama at pinaghahahampas naman nila Ate Monica ang mga bodyguard ko. Anong nangyayari dito? Tanong ni Dexter. Ang kapal naman ng mukha mo. Bakit pinagbawalan mo sila na papasukin kami? Galit na tanong ni Papa. Huminahon nga po kayo. Bago kayo magalit sakin, gusto ko lang sabihin na hindi ako ang nagbawal ng pagpasok nyo dito, dahil wala akong karapatan. Pwede nyo namang tanungin si Oliver, dahil siya ang banilina ng mga magulang nyo, sabi ni Dexter. Ilabas mo yang Oliver na yan. May karapatan kami sa bahay na yan. Nandito ang abogado nila Papa, kaya papasukin mo kami. Madiing utos ni Papa. Ano ginagawa nyo dito? Tanong ni Kuya Oliver na kakalabas lang kasama si Faith. Nandito ang abogado nila Papa, para sabihin sa inyo na may karapatan kami. Sigaw ni Papa. Ang kapal naman ng mukha nyo, pagkatapos ng ginawa nyo sa asawa ko. At isa pa nasaan kayo nang nakaburol, hanggang sa may libing sila grandma sabi ni Dexter. Sige papasukin nyo yan. Tatawagan ko lang ang isa pang abogado nila grandma, galit na sabi ni Kuya Oliver.
Pumasok naman ang pamilya ko, at umupo na parang kanila pa ang bahay. Naupo rin kami ni Faith sa tapat nila. Sina Kuya Oliver naman at Dexter, ay may mga kausap sa cellphone. Ano ba ang tatagal nyo? May babasahin na si Attorney Dantes, sabi ni Mama. Nakatingin lang ako sa kanila, at hindi nagsasalita. Nakita ko ang pagngiti nila Ate Karen at Ate Monica. Ilang minuto pa ang lumipas, at natapos sila Kuya Oliver at Dexter sa pakikipag-usap. Tumabi sakin si Dexter. Ano ba ang pag-uusapan natin? Tanong ni Kuya Oliver. Narito ang last will and testament ng mag-asawang yumao na sila Mr. and Mrs. Gibson, sabi ni Attorney Dantes. Binasa ni Attorney Dantes ang papel na hawak niya. Ito daw ang last will and testament ng grandparents ko. Ano pa nga ba ang nasa papel, kundi ang lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Papa. E di paano ba yan kailangan nyo nang magsilayas sa pamamahay namin, sabi ni Ate Monica. Bakit naman kami aalis? Sabi ni Kuya Oliver. Malamang hindi na kayo welcome dito. Sayang ka kumampi ka pa kasi dyan sa pangit na yan, sabi ni Ate Karen sabay turo sakin. Attorney Dantes, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa mga Gibson? Legit ba ang nasa papeles mo? Tanong ni Dexter. Mga 5 taon na din. And of course legit ito. May problema ba? Tanong ni Attorney. Sa pagkakaalam ko kasi ay nagpalit na ng abogado sina Grandpa. O eto na pala sabay turo ni Kuya Oliver sa mga dumating. Hi, I'm Attorney Baez. I'm the attorney of Mr. and Mrs. Gibson, pakilala ng attorney. Hello sa inyo. I'm Attorney Tony Madrigal, attorney din ng mga Gibson. For sure kilala nyo na ako, kwelang pakilala ni Tony. Hay nako ang hambog mo na naman. Ako hindi kita kilala, pangbabara ni Faith. Magpinsan talaga kayo ni Dex. Pareho kayong panira ng mood. Haha, sabi ni Tony. Pwede ba liwanagin nyo ito? Mamaya na kayo mag-asaran. Bakit may ibang attorney dito? Ang tagal ng abogado nila Papa si Attorney Dantes, kaya siya ang masusunod, sabi ni Papa. Ganun ba? Ang pagkakaalam ko kasi nagbago na ng abogado sina Mr. Gibson. Marami akong papeles na magpapatunay dito. Kilala nyo ako Mr. Dantes sa pagiging abogado ko. Pwedeng-pwede kitang pakulong, pagbabanta ni Tony. Kasi, hindi na ito pinagsalita ni Tony. Nauutol kasi ito at namumutla. Maupo kayong lahat at pakinggan na lang si Attorney Baez. Meron din akong kopya ng last will and testament ng mga Gibson. Nagsalita si Attorney Baez at binasa ang papel na hawak niya. Ang bahay ng mga Gibson ay iniiwan nila kay Kuya Oliver. Ang bahay sa Amerika ay iniwan sa akin. At ang pera sa bangko ay hinati niya sa 3. Kay Kuya Oliver, sa akin at sa anak ni Tita Eleanor. Sandali lang bakit wala kami? May karapatan din ako dahil anak ako, sigaw ni Papa. Wala kayong magagawa. Yan ang kahilingan ng mag-asawa, sabi ni Tony. Paano na yan? Saan pa tayo titira? Sigaw ni Ate Monica. Manahimik kayo sigaw, ulit ni Papa. Teka may kulang dapat po nandito ang anak ni Eleanor. Sabi nyo kumpleto na, sabi ni Attorney Baez. Nandito ho ako. At narinig ko lahat. Hindi pala ako nakakalimutan ng mga lolo at lola ko, sagot ni Kuya Daniel. Nanlaki ang mga mata nila Papa, dahil sa nakita nila. Hindi yata sila makapaniwala na nandito ang anak ni Tita Eleanor. Paano? Bakit siya nandito? Tanong ni Papa. Hindi po ba pwede? Sa lahat po yata nang nandito ako ang dapat na nandito. Ako po yata ang tunay na Gibson dito, matigas na sabi ni Kuya Daniel. O ano, maliwanag na ba sa inyo ang habilin ng mag-asawang Gibson? Kung naintindihan nyo na, ay aalis na ako dahil may importanteng meeting pa ako, sabi ng abogado. Umalis ang abogado nila Lolo. Magdadabog naman na umalis din ang mga kapatid ko. Si Papa at Mama ay galit na nakatingin sa amin ni Kuya Oliver. Dexter, tingin ko kailangan mong magbantay ng security sa inyo, pati na sa kuya ni Ellen. Kita naman sa mukha ng papa ni Ellen, na hindi ito titigil, sabi ni Tony. Alam ko, nakahanda na ako at nag-usap na kami ni Oliver, sagot ni Dexter. Siya nga pala, may 4 na sulat na nakalakip sa envelope ng last will ang testament. Naka-address ito kay Oliver, Ellen at Daniel.
at ang isang envelope, at may nakalagay na basahin ko sa harap nilang tatlo ang tunay na pagkatao ni Elena, paliwanag ni Tony. Nagsimula ng basahin ni Tony ang sulat ng grandparents namin. Naluha ako sa sinabi nila. Ang sakit. Bakit nila nagawa iyon? Lumapit sa akin si Kuya Daniel, at yamakap ng mahigpit. Hindi ko na napigilan ang humagulgol. Pagkatapos ay nagsalita si Kuya Daniel. Sabi ko na sa'yo eh. Hindi nga ako nagkamali, kakambal talaga kita.